Hello guys, so we're at the airport. We are just waiting for our flight. It's going to be our first time traveling by plane, and this time we're going to Mindanao in Zamboanga City. Touchdown Ciudad de Zamboanga. So we are now at Zamboanga International Airport. So guys, sobrang accessible din ng Zamboanga. May direct flight siya from Manila, Cebu, Davao, Tawi-Tawi, Jolo, and I think also Cotabato. Seasonal din ata ang Zamboanga and Malaysia flights through Cebu Pacific, Philippine Airlines, and also AirAsia. So if you can see, andito yung sister ko sa brochure na to. Siya kasi yung nanalo sa mascota competition last year. Ang first stop namin ay sa Barangay Tumaga, sa Rainbow Mosque. Ito yung pinakabagong attraction ng Zamboanga. Very unique and colorful itong mosque na to, guys. We also visited Pasanangka Park. This is where the Tree House, one of the famous landmarks in Zamboanga City, is located. And this is like our Antipolo in Zamboanga. It gives you an overview look of the whole city. Day 2 of our trip. So, of course, pag first time mong bumisita sa Zamboanga, kailangan mong tikman yung sati. Sati ay isang dish originated from Malaysia. This is best served during breakfast and also for hangovers. Finally, we are at Paseo del Mar. So, dito, yung wharf or ang seaport ng mga bangka going to Santa Cruz Island. Take note guys, hindi po pwedeng walk-in or on the spot ang pagpunta or pagbisita sa Santa Cruz Island. Kailangan po nating mag-set ng appointment through email sa ating Zamboanga Tourism's office para mabigyan kayo ng slot and also para ma-reserve kayo ng mga cottages. Touchdown, Great Santa Cruz Island. This is the most famous pink sand beach here in Zamboanga. So the reason why naging pink yung sand ng beach guys because of the red corals na nadurog at na-mix up siya sa white sand. So kaya naging pink yung sand. Sobrang laki na ng improvement ng island guys. Una sa lahat, ang higpit nila sa mga basura. So bago ka pumunta sa island, may mga orientation muna sila na dapat may dala kang garbage bags para after ng trip nyo sa Santa Cruz Island ay kailangan nyong dalhin ulit yung mga basura at mga kalat nyo para doon nyo itatapon sa mainland Zamboanga. May canteen na rin sila guys, so pwede na kayong bumili ng mga soft drinks dito nyo na kailangan bumili pa sa Zamboanga City at din sa island na to. May mga snacks na rin sila at mga food. And as you can see, that's the Little Santa Cruz Island. Sobrang ganda rin yan guys. Diyan yung sandbar na sobrang haba na pwede kayong mag-picture-picture. May mga locals tayo guys na badyaw dito sa island. At everyday may mga fresh silang huli ng mga squid, fish at mga crabs. Also itong sea grapes or lato. Binibenta nila na sobrang cheap ang price at sila na pong magluluto para sa inyo. At may kanin na rin. And of course, guys, if you visit Santa Cruz Island, huwag niyong kalimutan bumili ng mga pearls na to. These are cultured pearls. They are selling it for a very cheap price. Like, mga bracelets, they're only 100 pesos and necklace, they're only 300 pesos. Perfect siya for pasalubong kasi sobrang mahal nito sa Maynila. Finally, nung bumalik na kami sa aming cottage, nakahanda na yung mga fresh seafood na in-order namin. If I remember, lahat ng nagastos ko dito ay less than 500 pesos. Kasama na tong kanin na sinaing nila na sobrang dami. After ng lunch namin guys, tinawag na kami kasi ready na yung bangka namin going sa lagoon and also sa Little Santa Cruz Island. Yung lagoon guys, ito yung sa gitna ng Great Santa Cruz Island. Para siyang lake. Pero saltwater pa rin siya of course. Doon natin makikita yung stingless jellyfish at yung mga bakawan or mangroves. Pumunta muna kami dito
sa may community ng Great Santa Cruz Island kasi mag-change kami ng boat para sa lagoon tripping. We actually paid extra. I believe it's like 200 each for the lagoon trip and also payment for the tourist guide. Ito si Kuya, siya yung tour guide namin sa mangroves. So, ine-explain niya kung paano na-form yung mga mangroves, paano kumakalat, ano yung importance ng mangroves sa kalikasan. Babae, ito na yung ginalabasan. So, four of them, nagkakaroon sila nito. Pareho sila. Four of them, nagkakaroon nito. Ang tawag ko dito, sir, ay propagule. Mamaya na po spelling, ma'am. Basta propagule ang tawag. Okay. Now, ang mangrove, ang bakawan, gumagamit sila ng gravity to reproduce. O, diba? Kabog ang explanation ni Kuya. So, ito yung lato, guys. Ito yung sea grapes kung tinatawagan. Pwede mo siyang pulutin at kainin on the spot kasi ganun kalinis at sobrang fresh ng tubig dito sa mangroves. Ito yung pinaka-favorite part ng lagoon experience ko, guys. Itong mga stingless jellyfish. Pwede nyo lang silang hawakan. Actually, ito yung pagkain ng mga sea turtles na nakatira dito sa island na to. Kaso wala kami nakitang sea turtles. Sayang. Sumakay na kami ulit ng bangka kasi pabalik na kami sa main island. Kasi ang next stop namin ay sa Little Santa Cruz Island. So makita nyo, guys, sobrang ganda. Clear yung water at ang haba ng sandbar. Nakakatuwa lang, guys. Before, bawal ang mga turista dito kasi ito yung kampo ng mga Coast Guards. Pero ngayon, open na siya for public at sobrang daming turista. Sobrang init, guys, nung pabalik na kami. So, naisip ko, patikman siya ng Knickerbocker. Ito naman ang pinakasikat na dessert dito sa Zamboanga. Nandito naman kami sa Plaza del Pilar para sa mga pasalubong and also para magsindi kami ng candles kasi birthday niya. If you remember, guys, back in September 2013, during Zamboanga Siege, itong zone ang bakbakan area between MILF and also Philippine armies. So, ito yung mga bakas ng mga bala nila. Pero past its past, wala nang ganun sa Zamboanga. Sobrang safe na namin. Maayos na yung peace and order situation ng Zamboanga City. So this is the end of the part 1 of our Zamboanga City travel vlog. Please like and subscribe for the part 2 of our next vlog. Muchísimas gracias a todos.